Ate LR. Bago mo tuluyang buksan ang sulat kong ito, ay nais muna kitang batiin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate LR, isa rin po ako sa tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programang Buhay Mo, Buhay Ko Konektado. Ate, sa dami kong nasubaybayan na liham sa buhay at pag-ibig, ay naisipan ko na rin ibahagi sa inyo ang aking kasaysayan sa buhay pag-ibig. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Nika Latip, Tubong Barangay Sanditan, Sultan Kudarat, Maguindanao. At ganito ko po sisimulan ang kasaysayan ng aking pag-ibig. Ate LR, nasa 12 years old pa lang ako noon nang may nanligaw sa akin. Ngunit hindi ko po sila pinapansin dahil bata pa po ako noon at gusto ko pang mag-aral bago ang love life. At isa pa ate, sobrang higpit ng kuya ko sa amin. Hanggang sa isang araw, pumunta kami sa lugar na tinatawag nilang Biwang o di kaya Palimbang. Dahil ikakasal ang auntie ko. Sa madaling salita ate, dumating kami sa lugar na Palimbang. Sobrang daming tao. Ate, nang makita ko na ang daming lalaki, natakot ako. Dahil naaalala ko yung sabi ng mga tao sa amin na iba daw ang mga kalalakihan doon sa Palimbang. Dahil ang mga lalaki daw doon, kapag nagkagusto sa babae ay ginagawa daw nila ang lahat, makuha lang nila. Kaya nang maalala ko yun ate, sobrang natakot ako na lumabas ng bahay, lalo na kung mag-isa na lamang ako. Ate, makalipas ang ilang oras, dumating na ang mga pinsan ko para yayain akong manood ng TV sa kabilang bahay. Una, ayaw ko dahil takot ako sa mga kalalakihan sa labas. Pero pinakiusapan nila ako na sumama, kaya sumama na lamang ako. Sa mga oras na yun ate, takot na takot akong lumabas. Sa madaling salita, habang naglalakad kami ay palingon-lingon ako. Ang daming lalaki sa likod namin na nakasunod na kahit saan kami dumadaan, sinusundan nila kami. Kaya ate, dahil sa takot ko, tumakbo ako at iniwan ko ang mga pinsan ko. Sa pagtakbo ko na yun, dahil sa takot, may nabangga akong lalaki na hindi ko pa naman kilala dahil noon ko lang siya nakita. Pero kilala niya ako. At yung lalaki na yun, Ate LR, ay tawagin mo na lang sa pangalang Brian. Doon siya lumaki sa Palimbang, Ate LR. Nang mabangga ko siya, ay tinanong ako kung anong nangyayari sa akin. At sinabi ko ang nangyari. Sabi niya, halika dito at huwag kang matakot dahil ihahatid kita sa pupuntahan mo. Ate, sa madaling salita, dumating nga kami at nadatnan namin ang nanay at tatay niya doon. At ipinakilala nila sa akin si Brian. Ate, nang magkakilala kami, yun pala ay second cousin ko si Brian. Kaya buong gabi, nagkwentuhan kami ni Brian, Ate LR. Kaya nagkakilala kami ng husto. Si Brian, Ate LR, ay napakabait at mapagmahal sa magulang at kapwa. Siya yung tao na lahat ng nakakasalamuha niya ay nakakasundo niya. Nakalipas ang ilang oras, sa madaling salita ay tapos na ang kasal ng auntie namin. At sinabi na lamang nila na
bukas uuwi na tayo ng Cotabato. Nang marinig yun ni Brian, nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. At doon naglakas loob na sabihin sa akin ang nararamdaman niya. Pero hindi ko siya pinansin, ate. Kinabukasan, pauwi na kami ng Cotabato. Bigla niyang isinigaw na mahal kita ta at susundan kita sa Cotabato. Nagulat ako, ate, at hindi nakapagsalita. Sinabi ko sa sarili ko na titingnan ko kung totoo ka sa akin. Ate, lumipas ang ilang araw, narinig ko na nga na uuwi na si Brian sa tunay niyang ina dahil laki siya sa lola niya. Nang marinig ko yun, syempre masaya ako. Dahil tinupad niya yung isinigaw niya na pangako niya sa akin. Ate, sa madaling salita, pagkagising ko sa umaga, narinig ko na ang boses niya. Pero hindi ako bumaba. Dahil nahihiya ako sa kanya. Kaya siya na rin ang pumasok sa bahay. Ate, hinarap ko si Brian. At sabay sabi, "Kumusta ka ta? Lalo ka atang gumanda." Sabi ko naman, "Alhamdulillah, mapiyakubon, inshallah." Ang sabi ko, "Ikaw, kumusta ka na?" Sabi naman niya, "Alhamdulillah, mapiyabon." Ate, nakalipas ng ilang oras, nagtapat na naman siya sa akin. Siyempre, nagpakipot pa ako dahil o kahit alam na gusto ko rin siya. Hindi ko pa siya sinagot. Ilang araw nanliligaw siya pero baliwala sa akin. Kaya sa kay Ina o si Ina ang kinakausap niya at kinaibigan niya. Habang ang tatay naman niya ay gumagawa ng paraan para masagot ko si Brian. Lumipas ang ilang araw at buwan na lahat ng hamon ko sa kanya ay nagawa niya. At napatunayan niya, ate. Isa pa, boto naman ang pamilya ko at pamilya niya sa aming dalawa. Kaya sinagot ko siya, Ate LR. Naging kami ni Brian noong March 15, 2001. Ate LR, si Brian ang first love ko. Sobrang bait at mapagmahal, maalaga. Ate, lahat ng katangian ng isang lalaki na gusto ay nasa sa kanya na. Dahil lahat ng iyon ay nakikita at nararamdaman ko sa kanya. Ate, makalipas ang ilang araw, buwan, hanggang sa naging taon, wala pa ring nagbago sa relasyon namin ni Brian. Masaya at tahimik ang paligid namin. Pero isang araw, ate, kinakailangan na ni Brian na sumama sa bapa namin para patulungin sa grocery nila. Nang magpaalam si Brian sa akin, pumayag naman ako. Dahil ayokong may masabi sa akin ang pamilya niya. At nangako naman na babalik siya. Sa madaling salita, tuluyan ng nilisan ni Brian ang Cotabato noong 2002 para pumunta ng Jensen. Ate, nung una, hindi ako nasaktan. Pero pagsapit ng gabi nung wala na siya, sobrang lungkot. At ang tangi ko na lamang ginagawa ay umiiyak. Dahil hindi ako sanay na hindi ko siya nakikita. Ate, ang sakit pala na malayo ka sa taong mahal na mahal mo. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, taon, wala pa rin akong balita sa kanya. At hindi pa rin siya bumabalik. Kaya nung mag-graduate ako ng elementarya ay naisipan kong mag-abroad. Agad akong pumunta ng agency para mag-apply. Pero hindi ako natanggap, Ate LR, dahil bata pa raw ako. Kaya ang ginawa ko, ate, nag-aral na lamang ako ng Arabic. At nakalipas ang ilang buwan, hanggang sa naging taon, wala pa rin si Brian. Nag-apply naman ako muli para mag-abroad. At alhamdulillah, natanggap na ako sa pagkakataong yon.
Pero mahigit 1 taon bago dumating ang visa ko. Ate, nang matanggap ako, isa lang ang hiling ko, na sana bago ako makaalis ay magkita kami ni Brian. Pero sa kasamaang palad, ate, umalis pa na ako na hindi kami nagkikita ni Brian. Sa madaling salita, ate, nilisan ko ang Cotabato patungong Maynila. At sa madaling salita ay nakaalis naman ako papuntang Dubai. Alhamdulillah, ate, dahil mabait ang naging amo ko. At pinatawag nila ako kaagad sa pamilya ko. Ate, nang makausap ko sila ina, una kong itinanong sa kanya kung bumalik na ba si Brian. Ang sagot ni ina ay hindi pa. Pero naririnig daw niya na uuwi na siya kasi nahihirapan doon sa Jensan. Ate, nang marinig ko yun, lungkot at saya ang nararamdaman ko. Masaya ako kahit na wala ako doon ay uuwi siya at makakausap ko na siya. Malungkot ako dahil sa pinagdadaanan doon, Ate LR. At inaakala ko pa na makalimutan na niya ako at ipinagpalit. Pero hindi pala, ate. Nang dumating siya ng Cotabato, agad niya akong hinanap. At sabi ng pinsan niya, nasa abroad na siya. At ang sabi niya, bakit hindi niya ako hinantay? Ang sagot naman ng pinsan ko, hinihintay ka niya pero hindi ka naman dumating. At sabi pa ng pinsan ko, alam mo Brian, pag-alis ni Nika, hindi na siya o pag-alis mo, si Nika hindi na siya masayahin. Hindi kagaya nung nandito ka at ang daming pumupunta sa kanila na nanliligaw sa kanya. Pero hindi niya pinapansin kasi ang sabi niya ay may boyfriend na siya at mahal na mahal ka niya. Ate, nang sabihin ng pinsan ko sa kanya ng ang yun, alam mo ate, kitang-kita daw ng pinsan ko ang lungkot sa mga mata ni Brian. Kaya hinahanap niya ang number ko, ate. Nang makuha niya ang number ko, tinawagan niya ako. Nung taong 2006, nakausap ko si Brian. Una, ate, ayokong maniwala at ang sabi ko, sino to? Ang sabi niya, si Brian ito. Sabi ko, wag mo naman akong lukohin. Pero nang tawagin niya ako na habibi ko, doon ako maniwala. Ate, nang makausap ko siya, sobrang saya ko. Hindi ko maipaliwanag, ate, kung bakit ganun ang saya na nararamdaman ko. Halos hindi ako makapagsalita. Dahil gusto ko, boses lang niya ang maririnig ko. Ate, nang sabihin niya sa akin ang pinagdaanan niya, sobra akong naawa sa kanya. Sabi niya, ate, alam mo habibi, miss na kita. Ang sagot ko ay, ako din naman habibi. Sabi pa niya, ate LR, wag kang mag-alala. Hindi na ako babalik ng Jensan at hihintayin kita dito. Pangako habibi ko. Nang marinig ko yun, sobrang saya ko. At sabik na akong makita siya. Taong 2007, kailangan ko nang umuwi dahil natatakot na ako sa amo kong lalaki. Dahil napakamanyakis. Kaya mas ginusto ko na lamang na umuwi. Alhamdulillah, nakauwi ako ng matiwasay at maayos. At nagkita kami ni Brian. Alam mo ate, hindi ko napigilan ang sarili ko at agad kong nayakap sa harapan ng pamilya ko si Brian. Na para bang wala akong